So, welcome back for another video. In this video, commonly asked talaga itong about sa GCash, G-Score, G-Loan, and how to unlock G-Gives and G-Credit. So, yung mga yun, ang dami-dami yung nagtatanong about that. Paano nga ba pataasin yung G-Score? Ano nga ba dapat yung G-Score? Paano nga ba ma-unlock? Or paano nga ba magka-offer dito sa G-Loans, G-Gives, and G-Credit? Ano nga ba talaga ang dapat gawin para ma-maintain ang G-Score? So, guaranteed ba na kapag pinuli-paid natin yung ating G-Loan, G-Credit, and G-Gives is ma-offeran agad tayo ng mas higher. So, lahat po yan pag-uusapan natin ngayon. So, some of you, nagtatanong talaga nito regarding GCash loan product. So, ganito na yung G-Score mo, pero bakit ito lang yung na-unlock mo? Wala ka pa ring G-Credit, pero may G-Loan ka, and wala ka ring G-Gives. May G-Gives ka, wala kang G-Credit, may G-Loan ka rin. Or vice versa. Ganun yung nagiging scenario. So, ideally po talaga, si G-Gives and si G-Loan po is dependent sa G-Score ni GCash. Ano nga ba tong G-Score ni GCash? Si G-Score po, ito po yung trust score. Dito po nakadepende. Dito po binibase kung magkakaroon ba tayo ng loan offer. Magkano ang pwedeng i-offer sa atin ni G-Loan as G-Gives. Yes po, si G-Loan as G-Gives po kasi is dependent sa G-Score. While si G-Credit po is hindi po siya dependent sa G-Score ni GCash. Kasi si G-Credit po is powered by CIMB Bank. Bangko po ang may hawak sa G-Credit. While si G-Loan and G-Gives po is powered by Fuse Lending. So, dependent po si G-Loan tsaka si G-Gives sa G-Score. Again, si G-Credit ay hindi nakadepende sa G-Score. Kaya kung napapansin nyo po, mas higher po yung offer ni G-Loan and G-Gives than G-Credit. So, mostly si G-Credit ay pinakamababang offer po yan. Kasi si CIMB Bank po yung nag-i-evaluate sa atin. Alam niyo naman po kapag bangko po yung may hawak dito, is medyo mahigpit po ang kanilang credit score and mahigpit po ang kanilang evaluation and assessment. So, unlike po dito kay G-Loan and G-Gives, lending corporation po yung may hawak, medyo maluwag, and mas mataas po yung ino-offer ni G-Loan tsaka ni G-Gives. So, ano nga ba dapat G-Score para ma-offeran tayo ng G-Credit, G-Loan, and G-Gives? So, based po sa experience ko ideally po talaga, dapat ang G-Score natin nasa line of 500 up talaga. So, ideally yun But, meron na rin pong mga na-offeran talaga din ngayon na yung G-Score nila nasa 480, 450. Basta wag lang pong bababa ng 300 or 450 below. Mga ganun po. Kung nasa line ka kasi ng 400, expect mo na hindi lahat maa-unlock mo. Like, parang G-Loan lang maa-unlock mo, G-Gives lang maa-unlock mo. Hindi po lahat. Unlike po kasi nasa range ka ng 500 to 600, medyo maganda-ganda na rin yung offer nila sa'yo. Maganda-ganda na rin yung offer ni G-Loan and ni G-Gives sa'yo. Sa G-Credit po is mababa po talaga yung offer niya. Meron na rin po yan, pero medyo mababa pa. So again, ideally, so pagsikapan nyo na nasa 500 or 600 kapag first time mo or kung hindi nyo pa na-unlock yung inyong GCash loan product. So that is the ideal na medyo ma-offeran kayo. So syempre tatanungin nyo na naman 600 plus na yung G-Score ko. Bakit wala pa din po akong ganito? Bakit ito lang yung na-unlock ko? So, experience ko po noon, nasa 700 na yung G-Score ko noon. Yung aking G-Credit offer is nasa 1,000 pesos pa din. Hindi po talaga nakadepende si G-Credit sa G-Score ni GCash. So, while yung aking G-Loan at saka G-Gives, bonggang-bongga po, umabot po ako sa G-Gives ng 100,000. Itong si G-Loan, 25,000. So, ang layo po talaga ng diferensya sa G-Credit offer. So, hindi po kahit na-reach po natin yung mataas na G-Score is maa-unlock talaga natin lahat. Kasi iba-iba nga po yung assessment sa atin eh. Iba-iba yung evaluation sa atin. So, bakit ganun? Alam niyo naman po na si GCash po is nagre-report din to sa CIC. So, ang may hawak nga sa G-Credit is si CIMB Bank, then while sa G-Loan and si G-Gives is si Fuse Lending. So, possible po sila po ay nagre-report sa CIC. Sila po ay nag-i-inquire ng ating credit scoring or credit history kung gaano ba tayo ka-well magbayad, kung good payer ba tayo, or kung madami na ba talaga tayong kautangan. Kasi possible po na hindi na tayo pinapautang kasi ang dami na nating bayarin or ang dami na nating records. Lalo pag may bad records po tayo. Siyempre, assess nyo rin sarili nyo. Baka marami na kayong kautangan. Kaya hindi pa kayo nagka-offer dito. Pero I believe na magkaka-offer din po kayo. So, pag mawala ng pag-asa po kung wala pa kayong offer dito. Kasi minsan din, nadidelay lang talaga yung kanilang offer. Napakahalaga rin po kasi talaga dito sa GCash yung loyalty nyo sa kanila. Like, ginagamit nyo yung features ni GCash. Like, nagka-cash in kayo, nagpipay QR kayo, ginagamit nyo yung QR as payment method. Nagpipay bills kayo, then nag-a-avail kayo ng GSave
GSave, GEnsure, GEnvest, yung mga ganun po is gustong-gusto po talaga ni GCash na ina-avail yung mga services nila para ma-evaluate tayo sa ating loyalty dito sa GCash. So malaking bagay po yun. Marami pong possibility kung bakit hindi natin na-unlock lahat. So huwag po mawala ng pag-asa. Minsan kasi nag-aantay din tayo na ma-offeran tayo pero wala tayong ginagawa. Hindi natin ginagamit yung mga services and features ni GCash. Kasi pag ginagamit po natin yung mga services and features ni GCash po, yun po yung way para mataasan yung ating G-score. So kapag na-detect po ni GCash na may frequent tayong activity dito sa ating GCash app, i-increasean or tataasan nyo po talaga yung ating mga G-score. So subok na subok ko po yan. So huwag po tayong mag-expect dito kay GCash na tataasan yung G-score natin kung once a week lang tayong gumagamit or once a month tapos nag-aantay tayo na ma-offeran tayo ng loan. So wag pong ganon. Lahat po ng activity natin dito sa GCash is naka-monitor po tayo. System generated po ito. Lahat po ng activity natin dito is evaluated po. And lastly po, I encourage kapag may offer po kayo sa GCash loan products like GCredit, GGives, and GLoan, i-avail nyo po yun. Kasi time to time po, nagbabago po kasi yung offer. Pwede pong may offer kayo ngayon na ganito, by next week, wala na. By the next week, magkakaroon ulit, bababa siya, tataas siya. So, hindi po consistent yung offer ni GCash dito. Lalo po, pag hindi natin ginagamit, is parang nagtatampo si GCash. Parang tatagalan niya ulit na magka-offer tayo. Ganun po yung ginagawa ni GCash. So, based lang po to sa experience ko. Matagal na po rin ako sa GCash naglo-loan. So, ganun yung ginagawa niya. Binababaan niya pag hindi natin ginagamit. And one more thing pa, kapag may offer po tayo sa GCash, syempre gusto natin na i-loan yun. Then, i-advance payment natin yun. Ipo-fully paid agad natin yun para ma-offeran tayo agad-agad ng mas mataas. So, ginawa ko rin po yan noon. Hindi po yun effective. Ito po yun mara-recommend yung ganong gawain. Kasi based on my experience, mabibigo lang po tayo. Kasi sa GLoan ko noon, dahil gusto ko pong ma-increasean agad-agad. Yung 5 months to pay, ginawa ko lang pong 1 month to pay. O bago mag 1 month, ay na-fully paid ko na po yung 5 months to pay na yun. Kasi gusto ko pong ma-increasean. Ang nangyayari po, hindi po ako na-increasean. Ganong amount pa rin po yung binigay sa akin. Sabi nga sa akin ay endure dapat yung kunwari 5 months to pay. Tapusin daw po talaga yon kasi gusto makita ni GCash yung records natin, yung payment behavior natin, yung credit history natin, kung good payer pa tayo or kung maaga ba tayo nagbabayad and kung loyal ba tayo sa kanila. So, ganun po ang gusto ni GCash. Huwag po kayong magmadali sa pagbabayad or huwag po kayong mag-fully paid. Though sinasabi ni GCash na meron cashback, magandang din naman yung cashback na yon. Ang in-after kasi natin dito, mas tumaas yung ating loan offer kasi for our future needs, magagamit natin to. So, I don't advise again na i-fully paid or mag-advance payment kayo dito kasi hindi po talaga yun effective, promise. And one more thing again, hindi po guaranteed na kapag natapos po natin ang ating loan dito sa GLoan, GCredit, and GGive, po talaga guaranteed din na ma-offeran din tayo after natin ma-endure yung loan terms nila. Like for example, 12 months to pay or 6 months to pay, in-endure mo yon. Test, nag-e-expect tayo ma-offeran tayo kasi nga tinapos mo yung kanilang loan terms. So, experience ko po nun is tinapos ko siya and na-offeran nga po ako ng mas higher po. So, sa experience naman ng husband ko, tinapos niya yung 9 months to pay, pero hindi po siya na-offeran. The time kasi nung natapos niya yung 9 months to pay na 7,000 pesos nga, mababa din kasi G-score niya that time. Nantay niya pa yung 9 months to pay, then ganun pa rin naman pala yung amount na i-offer sa kanya. So, hindi po siya na-increasean kasi nga yung G-score niya that time is bumaba po. Hindi niya rin ulit ginrab yon, and nung tumaas ulit yung G-score niya, tumaas yung offer niya from 7,000 naging 15,000 pesos. So, depende po talaga sa G-score talaga si GLoan and saka si GGives. Pansinin niyo po lagi yung G-score niyo. Kung tumaas, ganito yung offer sa inyo. Kung bumaba rin yung G-score niyo, pansinin niyo rin na mababa rin talaga ay nagbabago po yung offer sa atin ni GCash loan product. So, anyways, para lang din sa kaalaman nyo ha, every Tuesday po is nagre-refresh po si GCash ng G-score. Pansinin nyo yun, weekly po ang kanyang pag-update ng mga loan offers. Pag makita nyo yung G-score nyo nagbago, puntahan nyo agad si GCredit nyo, si GLoan, and GGives kasi nagbabago po yung offer. And gladly lang if matuwa sa atin si GCash, like kay GLoan and GGives. Tulad sa akin, meron akong exclusive offer na up to 50,000, up to 100,000. So, may mga ganun pong offer, promo runs, especially si GLoan at saka si GGives. So, yun lamang po. Kung may katanungan kayo, can comment down below. Nababasa ko naman po yan and sasagutin ko po yan based lang po sa experience ko ha, na I tried my best para masagot kayong lahat kasi ang dami-dami nyo na po talagang nagtatanong. So, yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para updated po kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Thank you for watching this video. Bye!
Bye!